Dating bagyong si Emong tuluyan ng nalusaw kagabi pa at si Crosa ay dissipated na rin. Bagamat may bagong low pressure area na nadagdagan, wala itong banta sa bansa, pero itong si 96W patuloy na kumikilos palapit sa hilagang silangan ng Luzon. Magiging aktibong bagyo ba ito o kahit man lang aktibong low pressure area? Tatalakayin natin. Halos nalalabi ng buong bansa, patuloy na magiging mas maalinsangan pa rin ang panahon. Pero ilang bahagi sa Mindanao makakaranas na ng mga ilang kalat-kalat na mga pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog, bunsod dali ng developing surface track. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, August 5, 2025. Ang oras nating boss may maga ay alas 10:22 na ng umaga. Patuloy na magiging mainit at maalinsangan pa rin ang panahon natin sa buong Metro Manila at ilang karatig ng Luzon hanggang Visayas area. Bagamat sa Mindanao, unti-unti na nagkakaroon ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Pero makikita natin sa Doppler radar satellite imagery ay wala tayong nakikitaan ng mga water vapor pa rin dito sa parte ng Metro Manila at ilang parte ng Mega Manila area. So, ibig sabihin lamang yan, patuloy na magiging maaraw pa rin tayo at patuloy na magiging mas maalinsangan pa rin ang maghapon natin. Bagamat mataas ang bilang ng mga pagkulog at pagkidlat, base sa aking real-time lightning detection system, meron tayong outer strikes. Hintayin natin mag-refresh kung madadagdagan yung total lightning strikes in 2-hour period. So mukhang wala. Nasa 95 lightning strikes po ang recorded at kalimitan ay sa may bandang silangan ito ng Luzon at southeastern Luzon. At inner ay 62 po ang lightning strikes natin. Ibig sabihin yung 62 lightning strikes, inner ay yung mas malapit sa kalupaan. At makikita po natin dito ay mga umiiral ang pagkulog at pagkidlat ngayon dyan sa area ng silangan ng Luzon. So pinag-iingat po ang lahat sa mga posible pa rin mga pagkulog lalo na sa baybayin. Bagamat hindi pa rin masyado umaabot sa silangan ng Luzon hanggang Bicol region ang mga posibleng mga kalat-kalat na pag-ulan. Asahan pa rin sa maghapon ang mga isolated cases ng mga pagkulog at pagkidlat at mga kalat-kalat na pag-ulan dyan dahil nagkakaroon na tayo ng accumulated water vapor maging sa ibang bahagi ng State of Luzon. Yan, maging dito sa may bahagi rin ng bandang Visayas, bagamat mas humid pa rin o hot humid ang iiral sa maghapon. Nakataas ngayon ang thunderstorm watch sa bahagi pa rin ng Mindanao area dahil nga po sa pamumuo nga po ng surface trough dyan. So mas madalas magkakaroon na kayo ng mga ilang mahihinat katamtamang pag-ulan dyan. Kabilang na ang Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, yan, kasama na ang Zamboanga Sibugay, Zamboanga City, yan, Davao del Sur, Davao City. So halos buong Mindanao ang naka-indicate dito. Yan, mostly just sa may bandang Zamboanga Peninsula ang naka-indicated na mga pag-ulan at Davao region. Sa NCR naman, ang buong NCR nakataas at tatagal ito within 12 hours. Ang forecasted ayon yan sa data Pag-asa. At sa extreme Northern Luzon naman, nakataas sa ibang ng Cagayan Valley pa rin, pero patuloy ka rin magiging mas maalinsangan ha. Mga thunderstorm na magkakaroon ng forecast sa inyo dyan sa Cagayan Valley, typically mga bandang mga hapon po yan ha. So expected po yung magiging forecast dyan. Sa ating current conditions, overcast, gloomy haze at few clouds pa rin ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. So tuloy-tuloy pa rin po ang magiging mas maalinsangan pa rin ang panahon. Yan o. So, umiiral nga lang ang pagiging overcast at gloomy dito sa amin ngayon sa Metro Manila. So, medyo haze kami, pero patuloy pa rin ang mataas na temperatura. Sa lowest temperature na ito lang na weather station, kaninang 5:34 AM, nakapagtala kami ng lowest of 27.1 degrees Celsius. Kahapon, grabe ang alinsangan namin. Kasabay ng mataas na air temperature, nakapagtala kami ng 33.9 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon na nag-peak 1:39 PM. Ibig sabihin lamang aming heat index kahapon pumalo sa 45.4 degrees Celsius na init pandama. So sa ating magiging heat index forecast para ngayong araw, nasa 39.2 degrees Celsius po as of 8:33 AM ang extreme caution namin, mataas na kagad, pero expected heat index namin ay
42 degrees Celsius daw ngayong 10 o'clock AM. So mula sa 42 degrees Celsius, papalo pa rin daw yan hanggang 44 degrees Celsius starting mamayang alas 12 ng tanghali, dire-diretso na yan hanggang alas 2 ng hapon. Sa iba't ibang bahagi naman ng masa, magsisimula tayo sa baba ng Ilocos region. Sa bandang Lawag ay nasa 37 degrees Celsius po ang inyong heat index. So despite na magkakaroon kayo ng mga kakalat-katapag ulan, mataas pa rin ang inyong outside temperature at heat index. Papalo pa yan sa 39 degrees Celsius mamayang eksakto alas 12 ng tanghali. Pero pagdating sa Cagayan Valley, asahan na natin grabe ang magiging init sa inyo. Mula sa pinakatugigaraw sa Cagayan Valley ay 44 degrees Celsius po ang inyong heat index. Papalo pa yan hanggang 50 degrees Celsius mamayang alauna ng hapon. So grabe pa rin na magiging init sa inyo at heat index ha. Sa Santiago Isabela, ganun din ang expected natin. 43 degrees Celsius din ang inyong heat index at papalo rin sa 50 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 po yan ng hapon. Ayun o, nasa napakataas ang inyong alinsangan pa rin talaga dyan. Sa ibaba ng Dagupan, Pangasinan, mataas din, 44 degrees Celsius at papalo sa pinakamataas na 46 degrees Celsius ngayong alas 11 ng tanghali. So mukhang yan ang pinaka-highest heat index ninyo sa maghapon. Sa bahagi naman ng Tarlac Central Luzon, ang inyong heat index so far, 40 degrees Celsius po, pero papalo yan hanggang 44 degrees Celsius ngayong alauna hanggang alas 2 daw ng hapon. So mataas pa rin ang ating alinsangan sa maghapon ha. Sa Batangas area ay 41 degrees Celsius po at papalo ng 43 degrees Celsius yan ngayong eksakto alas 12 ng tanghali. Sa bandang San Jose Occidental, Mindoro naman, expected din ang inyong heat index, 39 degrees Celsius at papalo yan hanggang 42 degrees Celsius mamayang alas 1 hanggang alas 2 daw ng hapon. So grabe rin ang init sa inyo. Sa Puerto Princesa, Palawan, asahan din na mataas na air temperature na 41 degrees Celsius at papalo ito hanggang 42 degrees Celsius ngayong alas 11 ng umaga. Base yan sa kasalukuyang forecast natin. Sa Central Visayas sa Cebu, 41 degrees Celsius ang inyong extreme caution at papalo yan hanggang 43 degrees Celsius mamayang alas 12 ng tanghali, dire-diretso na hanggang alas 2 daw ng hapon. Pinakamataas na heat index sa inyo. So huwag masyadong magbibilad at iwasan ang ma-dehydrate. Sa Mindanao naman, sa Davao City, 35 degrees Celsius at papalo yan hanggang 38 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So patuloy pa rin magiging mataas ang inyong alinsangan dyan despite na may mga inaasahang kalat-kalat na mga pag-ulan. Sa Zamboanga Peninsula, 35 degrees Celsius at papalo yan hanggang 37 degrees Celsius ngayong 11 o'clock ng umaga. So medyo bumababa ng bahagya ang inyong heat index sa may bandang Zamboanga. Malamang dahil sa umiiral na mga cluster ng surface trap dyan, kaya medyo bumababa ang inyong heat index. Sa PX system naman, in past 24 hours, kung kukumpara natin, nangunguna ang Tugigaraw sa may pinakamataas na air temperature na 35.5 degrees Celsius at sa Baguio, almost stationary at 18 degrees Celsius. Pero medyo tumaas ng konti At wala tayong naitalang pag-ulan so far ngayon. Diretso din agad tayo sa ating outside humidity since wala rin kaming pag-ulan kahapon sa Caloocan. 78% po ang ating outside humidity, bumaba ng 3% since last hour. Barometric pressure 1,009 hectopascal. So medyo considering hot humid tayo o maalinsangan and steady ito since last hour. Nasa maximum high tide po tayo, may mahigit 5 oras pa para mag low tide. So tingnan natin yung sea level kung gaano ito kataas. 1.1 meter po. So medyo nasa around 1 meters na lamang po. 1 meter ang taas ng sea level. So malalim pa rin ang karagatan at kung do-double check natin kung magiging maalon po ba tayo sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil may pagbuso pa rin tayo ng drier habagat. Base sa significant wave height, bahagyang medyo mataas naman ng konti dito. Pero manageable naman ang alon dito sa may bandang extreme Northern Luzon. Kaya lang malakas po ang bugso ng ating hangin, lalo na sa kanluran. Kaya ingat na lamang sa mga bugso ng hangin, lalo na gale force winds. Dala po ng dry habagat dito sa kanluran. Pero the rest, wala namang nakataas na mahigit sa 1 meter ang alon. So okay lamang, pwede po tayong pumalaot ngayong araw. Alisot, ingat na lamang po sa magiging bugso ng hangin po. At dahil nagbabago na po yung pattern ng hangin sa silangan dahil sa mayroong low pressure area nga pong lumalapit dyan
sa may bandang silangan ng ating bansa ay medyo nagbabago yung pattern ng bugso ng hangin. So alalay na lamang po sa mga malilit nating mangingisda na papalaot ngayon. So nasa moderate din ang ating air quality dahil medyo mayroon tayong thermal inversion. So masa 70 ang aming air quality dito sa Caloocan. So expected yan sa iba't ibang panig ng Metro Manila. Magmas po sa mga sensitibong mga baga dahil nasa 70 index o 29.88 micrograms per cubic meter ang ating particulate matter 10 at 21.33 naman sa particulate matter 2.5. So medyo marami-rami o mataas-taas ang volume ng ating air pollution. So magmas po tayo lalo na sa mga medyo sensitibo na mga kababayan natin o yung may mga hika para maiwasan po yung paglala dahil medyo mataas po yung volume ng ating air pollution. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:40 AM at nasang lulubog po ito mamayang 6:23 PM. At sa ating 83%, malapit na pong mag full moon, 83% illuminated waxing gibbous, magmumunes pa po ito mamaya pa lamang po ng hapon, alas 3, no, halos 3:07 PM mamayang hapon at bukas na ito ng madaling araw ng 2:26 AM na kinabukasan lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Martes at Miyerkules, asahan natin magiging partly cloudy na ang ating maghapon na may aasahang localized thunderstorm. So, papasok na yung mga afternoon rain showers natin dahil medyo kumakapal na po yung ating saturated water vapor sa silangan dahil sa changing ng ating weather patterns. Dahil nga po may low pressure area sa silangan. Tsansa ng pag-ulan, 80 to 81% at bukas ng Miyerkules, partly cloudy din na maghapon at may mga afternoon rain showers din na 19 to 94% chance. Highest and lowest temperature expected maglalaro 32 to 33 degrees Celsius and lowest temperature expected ay 26 to 27 degrees Celsius. At base sa data feed ng local weather advisory natin, bagamat late na ito na mataan ang low pressure area, 895 km east at southeastern Luzon. Yan po yung C96W na dating 94W po. Yan. At i-analyze natin yung magiging status niyan ngayon. Kung ito ba ay magiging si Fabian. Kung magiging si Fabian ba ito or magiging mananatili lamang siya bilang shallow low pressure area o shallow lamang. Kasi kahapon yung forecast natin, ganun ang lumalabas kasi na indication. Walang nakikitaan na paglakas siya or umabot man lang sa pagiging tropical storm. Siguro sa mga local weather agencies natin gaya ni Pag-asa at GMA, malamang itaas nila yan sa tropical depression. Pero makikita natin in actual, malamang shallow trough lang talaga siya magdadala ng pag-ulan. So medyo good news yan. Tingnan natin sa susunod na plates. Pero tingnan muna natin ang lagay ng panahon gamit ang ating satellite imagery kung mga area na uulanin base dito sa ating satellite imagery. Mula sa ating bagong mas mataas sa quality ng CIMS, makikita po natin ang kaulapan nito sa may bandang Extreme Northern Luzon, sa may bandang Ilocos Region. Nakakaranas sila ng mga mahihinat katamtamang pag-ulan. Pero mangunguna pa rin ang hot humid at malinsangang panahon, kabilang na ang dulo ng Batanes Group of Islands, ilang bahagi dyan sa may bandang Cordillera Administrative Region at ilang parte ng Cagayan Valley. So may mga isolated cases na mahihinat katamtamang pag-ulan ang iiral dyan. Yan. Dahil kung titingnan natin sa pinaka hourly rainfall estimation, ay makikita po dito ang wala pa masyadong mga pag-ulan sa bahagi po ng Northern Luzon. Pero may mga ilang water vapor dito sa may bandang Ilocos Region. So expected mga mahihinat katamtamang pag-ulan ang inaasahan dito sa bahagi ng Cordillera Administrative Region. So makikita po natin walang masyadong water vapor estimation sa extreme Northern Luzon. So malamang ay magiging makulimlim lamang dyan. At magkaroon man ng pagbuhos ng ulan, probably mga mahihina lamang ang pag-ulan. Ganoon din sa buong bahagi ng Central Luzon, ilang bahagi sa kanluran ng Zambales, papasok ng bandang Bulacan po. So double check natin sa pinaka-actual satellite ng Himawari. Makikita po ay halos walang kaulapantay na nakikitaan dito maging sa buong Southern Luzon kasama ng Calabarzon, Metro Manila. Yan, so magiging partly cloudy dito sa mostly cloudy lamang ang iiral sa may bandang Bicol Region. So mga isolated lamang talaga ang pag-ulan pa rin ang iiral sa buong Southern Luzon, Visayas. Yan, maging sa may bandang Silangan. Since may papalapit nga po na low pressure area, itong C96W ay magbubunsod ng mga ilang kalat-kalat na ng mga pag-ulan dito sa may bandang Southeastern Luzon, especially sa may bandang Bicol Region at Eastern Visayas. So habang pumapalapit po yung cluster na ito ng low pressure area, so magbabago na unti-unti yung panahon ninyo dyan sa may bandang Silangan
ng Bicol Region at Eastern Visayas. Sa ngayon ay patuloy pa rin kayo na magiging mas maaraw at mas malinsangan dahil yung tropical cyclone forecast sa probability niya ay hindi pa gaano nag-aabot. Pero dineclare na po natin o finorcast na rin natin na within 72 hour nga po hanggang bukas nga po yan, either Wednesday o Thursday, maapektuhan na po ang bandang Bicol Region, northern part ng Samar, at ilang bahagi nga po sa may bandang silangan ng Nodo Luzon. So na-discuss na po natin yan. So ngayon, unti-unti pa lamang na magkakaroon ng pagbabago sa kaulapan ninyo dyan habang lumalapit nga po yung malawakang cluster na to. At kitang-kita naman po sa satellite imagery at yung pinaka-heavy rain potential nga po kung i-double check natin ay hindi pa masyado napapang-abot sa may bandang silangang bahagi ng Visayas at bandang Bicol Region. Although, unti-unti nagiging maulap na ang inyong paligid dyan. Ganon din sa bahagi ng Mindanao ay ang bunsod naman ng surface trap na accumulated dito ay asahan ng mga kalat-kalat na napapag-ulan sa ilang bahagi ng Davao Region, lalo na sa may bandang Caraga. Ayan, at ilang bahagi ng Davao Region, especially Davao Oriental, Davao del Norte at ilang bahagi ng Davao Occidental. Magiging maulap na rin at mga kalat-kalat na pag-ulan ang iira sa ilang bahagi ng Sorsogon area, kabilang na ang bandang Coronadal, North Cotabato, hanggang dyan na sa may parte ng Maguindanao del Norte. Bagamat maaraw pa rin at wala pang masyadong kaulapan sa may sentro ng Bukidnon at northern part ng Mindanao hanggang dito sa may bandang Misamis Occidental, asahan ng mga afternoon rain showers din nakataas po sa 60% chance na kayo daw ay uulanin dyan. So, ang kasalukuyan na nakakaranas ng kalat-kalat pag-ulan, ang bandang Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur at isla ng Basilan at Hulusulunga po. Medyo maganda yan para medyo maibsan po ang tindi ng araw na sinapit ninyo mula pa nung isang araw. At least medyo nagkakaroon ng mababang temperatura. Makokontrol kahit papano dahil yung mga pagbugso ng ulan dyan sa may bandang Zamboanga sa dulo at Basilan at Hulusulu ay mga bugsuan lamang ang magiging moderate and some heavy rain showers na hindi naman tumatagal ng mahigit isang oras po. So, yun lamang po ang ating analysis dahil halos generally ay magiging katamtaman pa rin ang panahon natin, maaraw at mailinsangan pa rin lalo na sa bahagi nga po ng Central Luzon at Metro Manila. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Itong silating bagyong Emong sa wakas, nalusaw na po siya. Actually, alas 7 pa po kagabi, 7:45 PM pa po actually nag-dissipate ito kanina. And then kaninang umaga, mga bandang alas 8 ay tuluyan na pong inalis sa listahan ng aking tropical cyclone sector. Itong si dating bagyong Emong. So, ang tagal na naman na ang naging total ng araw na maintain itong si dating bagyong Emong o Komay, halos 11 days po mula nung ito ay nabuo dito sa may bandang boundary ng PAR sa silangan ng Visayas. So, after nang mawala ay sumunod naman nag-dissipate itong si Crosa sa wakas. Nag-dissipate na po siya. Kaninang 2:45 AM po ito tuluyang nalusaw na. Nung ito ay nasa halos subtropical location na siya. Well, asahan na po talaga natin malulusaw yan. Ang aktibo na lamang itong si Bailu, yung dating 13W. Yan, so nasa tropical depression pa rin siya, malakas pa rin ang kanyang pagkilos, bagamat wala na itong dinadaanan na anumang kalupaan. So under subtropical storm location na rin siya o subtropical storm category. Wala nang nagiging epekto sa ilang bahagi ng Japan. At yung bagong low pressure area na tinawag na 97W, halos magkadikit ito kay 14W. Hindi natin alam kung magsasama itong dalawang ito, pero ang malinaw lamang ay wala na ito halos sa domain ng range sa PAR natin o malapit sa bansa. So hindi na natin concern ang status ni 97W. Ang kasalukuyan nating medyo binabantayan ay si 96W pa rin at as of 11:15 AM, kung pababasehan natin sa may bandang Catanduanes ang reference point natin. Yan, sa Catanduanes, nasa layo itong 600.28 km east ng Birac, Catanduanes. So, malapit na talaga siya. Medyo malapit-lapit na siya sa may bandang Southeastern Luzon. Or kung pagbabasehan naman natin sa may bandang Baler, Aurora, ang distansya niya. Hanapin natin yung bandang Baler, Aurora.
Yan, ito, Baler Aurora. Kung mula sa Baler Aurora, ang layo niya nito ay bandang 885 km southeast yan ng Baler Aurora. So halos malapit na rin siya sa may bandang eastern or southeastern Luzon po, sa may bandang Bicol region. Gaya nating analysis ay yung magiging trajectory nga po niya ay lalapit na naman yan dito na sa may bandang southeastern Luzon or lalapit ng northeastern ng Luzon yan. So hindi po tayo nagkamali ng mga trajectory analysis na ganyan ang magiging kilos niya. Lalapit yan dyan. At yung tanong ay magiging ganap ba to na bagyo? Well, base sa information ng ating data ngayon, nasa maximum sustained wind ito na 28 km per hour pa rin. So wala pa rin siyang pagbabago at nanatiling shallow yung kanyang center air pressure na 1,009 hectopascals. So kung i-activate natin yung satellite imagery niya, kung mataas yung kanyang convection, mataas pero cluster ito na kaulapan na nagbubunsod po ng malawakang pag-ulan dito sa paligid na ito. At makikita natin yung low level convection niya napakahilaw at napaka-shallow. So hindi ganun kapulido at dahil na rin sa hindi sobrang taas ng temperatura ng kalagatan na dinadaanan niya ay hindi ganun nagkakaroon ng mataas na low level convection. So nagkakaroon lamang na mataas na upper low o yung makapal na kaulapan na may dalang ulan, o nagkakaroon lamang siya ng cluster na kaulapan na may dalang ulan. Pero yung kanyang cyclonic circulation ay masyado pang mababa, kaya makikita natin mababa pa rin ang chance niya na magiging bagyo sa loob ng 24 o sa susunod na 24 oras. Nananatili pa rin low ang chance niya na magiging isang ganap na bagyo. So yun po ang kasagutan natin kung sakali may magiging isang aktibong bagyo pa rin ito. Nananatili itong mababa sa loob o sa susunod na 24 oras. At mula sa ating tropical cyclone track combination, kung makikita natin, wala pa rin siyang indicated forecast track. At sa pinaka-forecast ensembles, wala rin. Yan, since wala pa, i-double check natin sa tropical cyclone forecast and predictions mula sa iba't ibang mga weather agencies. Mula sa data feed ni JTWC, Joint Type of Weather Center, wala pong indicated na itinaas itong C96W. C97W lang ang nakataas. Pero pagdating kay Japan Meteorological Agency, nanatiling stationary at walang intensification na nagaganap. Yan, malinaw naman po sa latest track. So, nasa 1,008 hectopascals pa rin daw ang sirkulasyon nito. Kung double check natin within o next 24 hours kung magiging tropical depression ba ito, well, nanatiling low pressure area pa rin daw siya. And then, by the next 24 o within 48-hour period, o double check natin, ay nanatiling low pressure area pa rin. Ibig sabihin lamang yan ay shallow lamang na trough ang iiral habang ito ay lalapit nga po dito sa may bandang southeastern Luzon. So medyo good news dahil magdadala ito ng malawakang ulan, magpapabawas ng ating init ng panahon at hindi naman ganun kalakasan ang magiging tropical cyclone strike probability nito. Since walang tropical cyclone track, i-double check natin gamit ang tropical cyclone track ensembles courtesy ng weathernerds.org. Ito yung mas very ahead ang forecast track kasi niya. So dito natin malalaman kung itong C96W ay magkakaroon ng landfall. Dalawa ang senaryo. Kay ECMWF ay lalapit ito sa may bandang silangan ng Northern Luzon. Ayan. At sa GFS model naman ay hindi. Hihilaga daw ito at halos walang magiging direct contact sa kalupaan. So napaka-erratic pa rin ang lumalabas na forecast base dito sa pinaka-ensemble forecast track ng weathernerds. Yan. Magkaiba sila ng forecast. Kay GEFS, ayan, ganyan yung forecast track daw ni 96. At kay ECMWF ganito naman. Lalapit ito sa may bandang northeastern part ng Luzon. Bilang isang shallow low pressure area at hindi pa ito nakikitaan na malakas na intensification o magiging isang aktibong bagyo pa talaga sa loob o sa susunod na 24 oras. So wala pa talaga tayong nakikitaan. So kung sakaling mag-maintain yan, shallow trough lamang, ay magdadala lamang ito ng mga kalat-katapag ulan mula Bicol region, northern part ng Samar, at maaaring abutin ang Metro Manila at least 10 to 20%. Kung double check natin sa Global Forecast Assessment Monitoring natin, mula sa pinaka-West Pacific Basin, wala tayong nakikitaan na mataas na formation probability in real time. Ayan, maging sa susunod na 24 oras. Sa pinaka-favorable ng convergence ay medyo favorable naman siya base dito.
Pero yung cyclonic niya ay napakababa lamang, under observable lamang siya. So makikita natin dito ay maliwanag na halos walang further development ito within 48-hour period pa. Mula naman sa global spectral model, makikita natin dito ay mayroong sirkulasyon base sa wind, speed, and direction, pero makikitang may shallow lamang ang indication sa kanya. Yan, ito yung C96W. Makikita dito, lalapit din sa may bandang hilagang silangan ng Nodo Luzon, which is pasok naman dun sa ating monthly forecast na pahilagang Luzon ang trajectory ng anumang low pressure area o bagyo. At mukhang ito ay magtataber sa may bandang Central Luzon. Yan. Base dito sa kasalukuyang forecast ng global spectral model. Pero kung mapapansin ninyo, by August 9, medyo merong bagong circulation tayo namamataan dito sa may timog silangan ng Mindanao. Yan ay titingnan natin kung ito ay isang agresibong low pressure area. Dahil kung pagbabasayan natin dito, merong convergence na namubuo dito sa may bandang Palao. Yan. Southeastern po ito ng Mindanao. Mukhang ito ay nagtutugma sa kanya. So, tingnan natin. Obserbahan po natin ito by August 9 po or August 8 or 9. So, anong araw po yan? Mga Sabado. So, Biyernes o Sabado ay mukhang merong inaasahan na may bagong sirkulasyon tayong mamamataan dito sa may bandang southeastern part ng Mindanao after makatraverse itong C96W. So, makikita po natin dito is merong panibagong circulation naman tayong namamataan by August 9 or 10. So, obserbahan po natin kung ito ay magiging significant na bagong invest. Sa ngayon, mula naman sa mean sea level pressure, kung titingnan natin ay halos walang intensification na nakikitaan itong C96W. So, maliit o mababa ang chance niya na magiging isang ganap na bagyo. Yan, hanggang sa ito'y makalapit nga po sa silangan ng Nodo Luzon this weekend po. Mga bandang Huwebes po yan o Biyernes. Ayan o, kitang-kita. Tapos, mayroong circulation daw dito sa southeastern part ng Mindanao. Bagamat hindi nakikitaan pa masyado dito sa ating mean sea level pressure. So, napaka-uncertain pa kung talagang magkakaroon ng panibagong forecast dyan. Mag-update tayo anytime. Sa tropical cyclone strike probability natin, makikita natin in 72-hour period or by August 7 po ito. By Thursday nga po to o Friday, gaya na ating mga naunang mga analysis, ay maapektuhan na po ang buong Southeast Luzon kasama ng Metro Manila. At least naglalaro 5 to 10% chance na maapektuhan tayo ng tropical cyclone activity according dito sa Genesis. Kung ito man ay magiging isang aktibong bagyo, tataas po yung probability niyan. Sa ngayon, 10 to 20% na maapektuhan po tayo ng mga pag-ulan na yan. Kabilang na ang silangan ng Nodo Luzon, Bicol Region, Central Luzon and the rest ng extreme Nodo Luzon po yan pagsapit yan ng bandang Huwebes o Biyernes po. So this weekend nga po magiging maulan po tayo at magkakaroon nga po tayo ng mga pagbuhos at kalat-kalat na mga pag-ulan po. And then by Friday po, darating na Friday, August 8 ay asahan po na mas maapektuhan na po kasama na ang buong Metro Manila, naglalaro 20%, kabilang na ang buong Cordillera at Administrative Region, buong Cagayan Valley, Central Luzon, maaring madamay ang Metro Manila, pero base dito sa color graph, kung i-zoom in natin, ay naglalaro sa at least 20% apektado ang 10% ang bahagi nito ng bandang Zambales, Metro Manila, Calabarzon area at Bicol Region. 5% naman sa ilang bahagi ng Mindoro and the rest ng Bicol Region sa may bandang dulo ng Sorsogon area. Sa mga Thursday, Friday ay medyo magiging maulan na po tayo dyan sa mga araw na yan. Yan. So at least malinaw po yan. Pero yung mataas na cyclonic circulation, kung magiging tropical depression ito o aggressive na bagyo, ay nanatiling mababa sa loob ng 48 oras. Mula naman sa mga computer models ng GFS, makikita rin natin shallow lang din ang nagiging trough dito. Kaya siguro hindi itinaas ni ECM ng Joint Typhoon Weather Center ang low pressure area na C96W sa kanila. Dahil mukhang shallow trough lang ang iiral sa kanya hanggang sa ito ay makadikit sa hilagang silangan ng Nodo Luzon. Kay SMWF, shallow trough lang din na pinapakita niya. So wala ring nakikitaan na intensification. Kay NAVGEM ay makikita natin walang indikasyon sa kanya na aktibo o agresibo itong C96W. Shallow trough lang din ang pinapakita. So malinaw lamang mga folks, mukhang hindi agresibong low pressure area itong C96W.
at magdadala lamang ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa buong Southern Luzon, kabilang ng Calvar, Luzon, Metro Manila at Extreme Northern Luzon, which is masasabi natin ay good news po ito. Hindi siya masyado magdadala ng masungit na panahon sa atin sa Luzon area. So yun lamang ang medyo masasabi natin mga folks this coming weekend po. So silipin natin yung mga dam natin kung bumababa na po ba yung water level ng mga dam natin. Well, kung titingnan natin dito, patuloy pa rin na nagpapakawala ng sobrang tubig ang Ambuklaw Dam at Binga Dam. So nasa 751.6 meters po ang kay Ambuklaw. So halos apaw pa rin siya. Kay Binga Dam naman 573.6, which is hindi naman siya critical pero patuloy pa rin silang nagpapakawala ng sobrang tubig. Supposed to be ang critical level niya para umapaw ay 575. Ngayon 573 meters na lamang po ito. So hindi naman siya sobrang apaw na pero ay patuloy pa rin silang nagpapakawala ng sobrang tubig. 3 gates ang nakabukas kay Binga Dam. Kay Ambuklaw ay 2 lamang po. And the rest mukhang stable naman po yung water reserves. Hindi pa naman masyado malakihan ang pagbaba ng water reserve. So wala tayong magiging komento masyado. Sa ilog naman, medyo tumataas ang bandang Rodriguez. Diyan sa may bandang San Jose del Monte Bulacan at dito sa may bandang Pasig, medyo tumataas po yung ilog Pasig diyan sa may bandang Napindan. Yan. Halos mga aabot ng 14.5. Pero kasalukuyan level nito so far ay nasa around 12 o 13 meters. So hindi pa naman siya sobrang apaw pero nagra-rising daw yung kanyang water level, yung pagtaas ng ilog na detect po nung sensor na medyo tumataas yung ilog dyan sa may bandang Napandan, Pasig. So normal lamang po yan since hindi naman tayo nakakaranas ng mga pag-ulan ngayon dito sa Metro Manila. Pero expected po sa maghapon na may mga afternoon showers po tayong iiral sa Metro Manila. Chance lamang yan dahil mababa lamang around 40%. Pero base sa pinaka-daily forecast nga po natin, kung babalikan natin, naglalaro po sa around 60 to 90%. Mataas po yan, 90%. So mataas daw ang chance na uulanin tayo dito sa Metro Manila. Malamang afternoon rain showers po yan. So ready na lamang po ang payong bukod sa tinding sikat ng araw at sa mga posibleng biglaang busang ulan mamayang hapon. Samantala sa ulat lindol, well, nagkakaroon na naman ng static noise ang aking seismograph. Malamang mga external noise yan. Pero so far, wala naman tayo na-detect na medyo aktibo na mga pagyanig sa bansa. Masin na rin sa aking seismometer mula kaninang alas 4 ng madaling araw. Kahapon may mga long range earthquake na na-detect. Malamang dyan yan sa may bandang Kuril Islands mula kahapon. Pero ngayong araw mukhang wala tayong na-detect. So diretso agad tayo sa short period seismograms ng PHIVOLCS. Hintayin natin mag-load po yung data. Tingnan natin kung at least mayroong mga magnitude 4 plus na nadedetect. Ayan, so nag-load na po. Tingnan po natin kung meron kahit isa. Yes, meron po. Diyan sa may bandang Tibiao, Antique, kaninang 2:40 AM ng madaling araw. Magnitude 4.2 po ito na may lalim na 8 km depth. Diyan sa may bandang northwest ng Tibiao, Antique. Kaninang 2:40 AM at magkaroon po ito ng aftershocks na mga at least mga 6 na aftershock. So medyo gumagalaw-galaw po yung tectonic plates nyo dyan sa baba ng Antique. Medyo alisto po tayo at bantayin po natin yung behavior dyan sa baybay ng Antique. Mukhang medyo may magalaw po na mga pagyayinig dyan since nagkaroon kayo ng moderate na pagyanig, magnitude 4.2. After nyan, mukhang wala namang sumunod sa kanya pero marami-rami na kaagad ang naitala tayo ng mga minor earthquakes. Tingnan natin kung na-filter out na ba at mukhang hindi pa ata na-filter out. I-double check natin sa historical earthquake natin kung na-separate na po yung month of August at July. Hopefully, na-separate na po. Yan. August po tayo. August. Ayan. Mukhang na-filter out na dahil hindi na nasama yung month of July. So, for the month of August, nasa total of 163 earthquakes na po tayo. Yan. 159 dito is magnitude 2.0 pataas. Apat pa lang ang magnitude 4.0. At so far, yan pa lamang ang naitala at wala pa tayong naitala na magnitude 5.0. Mapapansin natin, marami na kaagad ang naitala dito sa may bandang southeastern ng Visayas at Mindanao pa rin na mas agresibong mga pagyayinig. Mga 99 cluster na pagyayinig ito. 26 sa may bandang Southern Luzon area.
at 20 sa may bandang extreme Northern Luzon po, base dito sa cluster ng month of August. So medyo alisa pa rin tayo dyan sa may bandang Visayas at Mindanao na mas marami ang clustered earthquake sa inyo. So sa ngayon yan lang po na ang report natin, since wala naman tayo na itala na bagong magnitude 5 at aapat pa lamang yung magnitude 4 na naitala natin. So nasa 163 total earthquakes na po tayo mga folks. At narito naman natin 3-day weather forecast para sa araw ng Martes, August 5, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, August 5, 2025. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa babang detalye na gusto malaman na hindi natin isama ngayong magtatanghali sa ating report, since maging maalinsangan pa rin tayo despite na magiging overcast na ang ating hapon. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa data feed ng aking weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.